Nilampaso po ng undefeated na South Korea ang Alas Pilipinas Women sa AVC Women's Cup doon sa Candon, Ilocos Sur. Lumaban po ang Alas pero kinapos sa mga Koreana 25-16, 25-18 and 25-22. Wala pong kombinasyong nakapalag sa pwersa ng South Korea. Nanguna po si Kang Ho-hye para po sa soccer matapos ang 19 points. Umangat naman sa 3-0 ang record ng koponan habang bumaksak sa 2-2 ang standing ng Pilipinas. Panalo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala sa unang laro sa Queen's Club Championships. Dinomina po niya ang Chinese na si Zhang Shuwai. Final score 6-3, 6-2. Bit-bit po ni Alex ang dominanteng laro na siyang nagpakampiyon sa kanya sa Birmingham Open nitong weekend. Ito po ang unang beses na naglaro si Alex sa naturang WTA 500 event. Mabigat po ang susunod na makakalaban ni Alex sa round of 16 ang 6th seed at world number 19 na si Iya Jovic. Marami raw po namang katanungan ang ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Isa nga rito kung bakit daw nasa dagat ang kanyang anak gayong basketball ang event nito. Madamdamin po si Nanay Roverlyn Baterbonia nang dumating sa Maynila para nga makita ang bangkay ng kanyang anak. Kung alam niya lang daw po na ganon ang ensayo po ng team, hindi niya na ito pinasama pa sa Maynila. Wala pang isang linggo nang lumipat po sa Ateneo de Manila si Rene mula po sa Ateneo de Manila sa Ateneo de Davao High School. Sa isa namang pahayag, sinabi po ng Ateneo na nasa Arlington Memorial Chapels na ngayon ang mga labi nitong si Baterbonia at ng kanyang teammate na si Divine Adili na pumanaw din po matapos ngang malunod sa isang team building activity doon sa Aurora. Nakatagda pong ipat-autopsiya ang mga labi ni Rene. Iuwi ho naman sa Nigeria ang mga labi ni Adili sa kahilingan din po ng kanyang pamilya. Ang Philippine Sports Commission po naman ay nakatakda magtatag ng Sports Stakeholders Panel. Mamaya po ito bilang pakikipagtulungan sa ginagawa pong investigasyon. Layon daw po nitong maliwanagan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o mga practice habang sinisiguro pa rin po ang kaligtasan ng mga atleta. Mamaya po abangan ninyo ang ating mga panayam tungkol sa isyong ito. Kaugnay po ng balitang yan, wala naman daw nakitang foul play ang PNP Aurora sa pagkakalunod ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. Aksidente daw ang nangyari. Sa ulat po ng kapulisan, nangyari nga ang insidente bandang 2:40 p.m. sa resort kung saan may team building ang Ateneo Blue Eagles. Nasa 20 miyembro ng koponan ang kasama, kabilang po ang kanilang coaches at iba pang mga staff. Bahagi daw ng aktibidad ang maglakad sa tabing dagat pero tinangay daw sila ng alon sa malalim na bahagi nito. May mga lifeguard naman daw pero hindi na naisalba pa ang dalawa. Idineklarang dead on arrival sina Baterbonia at Adili nang dalhin po sa Aurora Memorial Hospital. Kasunod naman ito, bumuo na po ang PSC ng Stakeholders Panel para maimbestigahan ang insidente. Ilan sa mga binubuo nito ang Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission. Susuriin ng panel ang mga patakaran, protocols at training practices ng mga kupunan para mas maproteksyonan ang mga atleta. Samantala, nakaisa po ang San Antonio Spurs sa NBA Finals o nakaisa. Ayon ang San Antonio Spurs sa NBA Finals matapos nga pong matalo sa unang dalawang laro sa kanila pong home court. Bumawi ang Spurs kontra sa New York Knicks sa Madison Square Garden sa New York 115-111. Pinutol nito ang 13-game winning streak ng Knicks ngayon pong playoffs. Nagtala po ng 32 puntos si Victor Wembanyama para nga sa Spurs. Inireklamo naman ni New York coach Mike Brown ang 24-8 free throw disparity sa second half. Pero limado pa rin po naman ang Knicks dahil nga sa hawak nila ang 2-1 series lead. Gaganapin po ang Game 4 sa Webes sa home court na pa rin ng New York Knicks. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.